Ang mga pangunahing tauhan sa kaso natin ngayon ay isang pamilyang binubuo ng 4 na miyembro mula sa isang tahanan sa labas ng Hong Kong. Tahimik at simple lang ang kanilang pamumuhay. Walang kaaway, walang gulo. Ngunit sa loob lamang ng isang gabi, biglang nagbago ang lahat. Misteryosong nawala ang buong pamilya. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta o kung sila ba'y buhay pa o talagang wala na. Sa masusing investigasyon ng pulisya, isang nakakatindig balahibong katotohanan ang lumapas. Ang buong pamilya ay malupit na tinapos sa mismong loob ng kanilang tahanan. Sino ang gumawa ng karumaldumal na krimen na ito? Ano ang nagtulak sa kanya para kumitil ng 4 na buhay, pati na ang mga inosenteng musmos? Ang mga biktima ay ang ama na si Tan Xinghui, na tatawagin natin sa pangalang Felix, 43 years old. Ang ina si Tan Enyi, na tatawagin natin Rina, 34 years old. Ang panganay na anak na babaeng si Tan Xiaowin, na tatawagin natin sa pangalang Letty, 10 taong gulang. At ang bunsong anak na si Tan Xiaoying, na tatawagin natin Daisy, 7 taong gulang. Nakatira silang mag-anak sa isang maliit na bahay sa Pingchai Village, Tukuling. Parehong may maayos na trabaho ang mag-asawang Felix at Rina. Mahigit 2 dekada nang empleyado si Felix sa Chinese University of Hong Kong. Samantalang si Rina ay nagtatrabaho sa isang kumpanya ng school and office supplies. Hindi man marangya, masaya at payapa ang kanilang buhay. Ngunit dumating ang July 5, 2009, isang araw na tuluyang nagpapago sa lahat. Mula sa pagiging isang masayang pamilya, bigla silang naglaho na parang bula. Kinabukasan, July 6, isang karaniwang Lunes. Dapat ay pumasok sa eskwela ang 2 bata at magtatrabaho naman ang kanilang mga magulang. Araw-araw ay magkasabay silang umaalis. Ihahatid muna ang mga bata sa paaralan. Pagkatapos ay si Rina sa kanyang opisina at si Felix naman ay papasok na sa universidad. Pero noong araw na yon, walang dumating sa trabaho. Kahit anong tawag sa kanilang cellphone, walang sumasagot. Kinabahan ang kanilang mga kasamahan dahil kilala ang mag-asawa na responsable at hindi basta-basta lumilipan. Paulit-ulit silang tinatawakan hanggang sa bandang 1:00 ng hapon may sumagot na rin sa cellphone ni Felix. Ngunit hindi si Felix ang nasa kabilang linya. Isang lalaki na may malakas na probinsyanong diksyon ang sumagot. Sinabi nitong ang buong pamilya ay pumunta raw sa Dongguan, China para magpakasyon, sabay ibinaba ang tawag. Nagulat ang kasamahan ni Felix. Kung may bakasyon, bakit hindi man lang siya nagpaalam o humingi ng leave? At kilala siya bilang taong seryoso at responsable sa trabaho. Dahil dito, ikinuwento ng tumawag ang nangyari sa iba pang katrabaho at napagdesisyonan nilang hindi ito pangkaraniwan. Kaya't agad nila itong iniulat sa pulisya. Sino ang taong sumagot sa cellphone ni Felix? At totoo bang nasa Dongguan nga ang pamilya? Nang matanggap ang ulat, agad na nagtungo ang mga pulis sa Pengche Village para magsagawa ng investigasyon. Ngunit dahil malawak ang lugar, inabot ng ilang oras bago nila natukoy ang mismong bahay ng pamilyang Tan. Pagdating nila, napansin agad ng mga investigador na ang bahay ay nakatayo sa isang liblib at halos walang kapitbahay na lugar. Maliban sa isang maliit na recycling shop para sa mga lumang computer at isang matandang babaeng nakatirang mag-isa, wala ng ibang tao sa paligid. Ang una nilang nakita, nandoon pa rin ang kotse ni Felix na nakaparada, indikasyong maaaring nasa loob pa ang pamilya. Kaya sinubukan nilang tawagin ito mula sa labas ng bahay. Ngunit kahit paulit-ulit, walang tumukon. Habang nagsisiyasat, nakatagpo sila ng isang lalaki malapit sa bahay. Nilapitan nila ito at tinanong kung sino siya at bakit siya naroon. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Mr. Wang, residente ng Pengche Village. Ayon sa kanya, umalis daw ang pamilyang Tan papuntang Dongguan, China para magbakasyon, kaya wala sila sa bahay. Nang tanungin ng pulisya kung saan niya nalaman ang tungkol sa umano'y bakasyon, sagot ni Mr. Wang, sinabi raw sa kanya ng pinsan ng may-ari ng bahay at inutusan pa siyang sabihin din yun sa mga pulis kung sakaling may magtanong. Dahil dito, lalo pang naghihinala ang mga pulis, kaya agad nilang pinakiusapan si Mr. Wang na dalhin sila sa sinasabing pinsan ni Felix.
Sumunod naman si Wang at agad silang dinala upang hanapin ang pinsan ni Felix. Dahil nasa tapat lang ng kalsada ang tirahan nito, hindi nagtagal ay natagpuan ng pulisya ang pinsan. Ang pangalan niya ay Xu Xingxi. Natatawagin po natin sa pangalang Sam. Lumabas na hindi pala siya taga Hong Kong kundi mula sa Zhongshan, Guangdong, China at nasa Hong Kong lamang gamit ang tourist visa. Tinanong ng pulisya si Sam kung saan nagpunta ang buong pamilya ni Felix. Ayon sa kanya, noong July 4, pumalik ang pamilya sa mainland China upang ayusin ang ilang usaping pinansyal. Dapat daw ay babalik sila bago magsimula ang pasukan ng mga bata. Kaya't inaasahan niyang makakabalik ang mga ito kinabukasan. Ayon pa sa kanya, iniutos daw ni Felix na kung sakaling hindi siya makabalik sa oras at magtanong ang kanyang mga katrabaho, sabihin na lamang na may biglaang lakad siya sa Dongguan. Isang mahalagang detalye ang lumabas. Ang lalaking sumagot sa telepono ni Felix na may probinsyanong tono ay si Sam mismo. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, hiniling ng mga pulis na dalhin sila sa bahay ni Felix. Nakipagtulungan si Sam ngunit kapansin-pansin na labis siyang balisa at paulit-ulit na nagtatanong tungkol sa kalagayan ng kanyang pinsan. Pagpasok nila sa bahay, wala munang napansin na kakaiba ang mga pulis. Karaniwan ang itsura ng bahay, tulad ng ibang pamilyang naninirahan doon. Ngunit nang masusing tumingin, nakakita sila ng mga bakas ng dugo sa dingding ng sala at sa tabi ng kama. Dahil dito, agad nilang inisip na may mabigat na nangyari sa loob. Kaagad na tinawag ang homicide squad upang manguna sa investigasyon. Sinimulan ang masusing paghalughog sa buong bahay. Kasabay nito, nagpadala rin ng mga tauhan sa pinapasukan ni Rina at sa eskwelahan ng mga bata upang alamin kung pumasok nga ba ang tatlo. Isa pang mahalagang hakbang ay ang pag-verify ng immigration records upang malaman kung totoo bang nakabalik sa mainland China ang pamilya gaya ng sinasabi ni Sam. Sa investigasyon na natuklasan ng mga pulis na ang huling taong nakakita kay Felix ay ang kanyang ina. Kahit hindi sila magkasama sa bahay, nakatira ito sa isang nursing home sa Pengchi Village. Noong umaga ng July 5, dumalaw si Felix at umalis bandang 11:30 ng umaga. Malinaw na indikasyon na imposibleng nakabalik siya sa China noong July 4 pa lamang. Habang patuloy na nagsisiyasat sa bahay, nakakita pa sila ng mas marami pang mga bakas ng dugo sa dingding ng sala sa tabi ng kama at maging sa silid tulukan. Natagpuan din nila ang isang blosang pambabae na may dugo, isang rubber hose na may bakas ng dugo, pati na rin ang return card at ID ni Rina. Higit pa rito, lumabas sa immigration records na wala ni isa sa 4 na miyembro ng pamilya ang lumabas ng Hong Kong. Dahil dito, opisyal nang nagpasya ang pulisya na arestuhin si Sam. Malakas ang hinala na may kinalaman siya sa pagkawala ng pamilya, lalo na nang matuklasan nilang may sukat ang kanyang mga daliri. Mabilis na nagpaliwanag si Sam na nakuha raw niya ang sukat habang tumutulong sa pinsan sa pagkukumpuni ng bahay, dulot umano ng mga pako at tornilyo. Pinilit pa rin niyang ipagtanggol ang sarili. Sinasabing sinabi raw talaga ni Felix na bumalik sila sa China. Ngunit batay sa mga ebidensya sa sitwasyon, hindi na pinaniwalaan ng pulisya ang kanyang pahayag. Dinala agad si Sam sa presinto para sa investigasyon. Doon ay hindi siya nakipagtulungan. Paulit-ulit na iginiit na wala siyang alam at patuloy na nagpapakita ng pag-aalala sa pamilya ng kanyang pinsan. Maliban doon, wala na siyang binanggit na anumang detalye tungkol sa insidente. Dahil sa ganitong sitwasyon, napilitan ng pulisya na baguhin ang kanilang estratehiya sa investigasyon. Umaasa silang sa ibang paraan ay matutunto nila ang kinaroroonan ng buong pamilya at mailigtas pa sila. Habang lumilipas ang oras, lalong tumitindi ang pangamba para sa kaligtasan ng 4 na biktima. Ang isa sa pinakamabisang paraan upang matunton ang mga nawawala ay sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanilang mga transaksyong pinansyal. Sa pamamagitan nito, umaasa ang mga pulis na matutukoy ang kinaroroonan ng pamilya ni Felix. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, natuklasan ng mga pulis ang isang mahalagang ebidensya. Noong July 5, 3:02 ng hapon, may nagtangkang mag-withdraw ng pera gamit ang Visa credit card ni Rina sa isang ATM sa Xiongwu Station. Ngunit dahil maling password ang naipasok, kinain ng ATM ang card. Nang suriin ng CCTV ng ATM,
ikinakulat ng mga investigador na ang gumamit ng card ay ang pinsan mismo ni Felix na si Sam. Bukod dito, natagpuan din ng mga pulis ang mga cellphone ni Felix at Rina sa tirahan ng pinsan. Dahil dito, mas malinaw nilang nabuo ang isang posibleng teorya tungkol sa kaso. Batay sa mga nakalap na ebidensya, napagpasyahan ng mga pulis na kung totoong napahamak ang pamilya ni Felix, malamang ay nangyari ito sa pagitan ng 11:30 ng umaga noong July 5 pagkatapos dalawin ni Felix ang kanyang ina at bandang 3:02 ng hapon nang gamitin ng pinsan nitong si Sam ang credit card ni Rina. Ibig sabihin, ang pagitan ng mas mababa sa 4 na oras ang sentro ng kanilang investigasyon. Ano kaya ang nagawa ng pinsan ni Felix sa maikling oras na yun? At ano ang sinapit ng pamilya sa sandaling yun? Kung pagbabasihan ng oras mula nang umalis si Felix sa nursing home at bumalik sa kanilang tahanan hanggang sa oras na nagtungo ang pinsan niyang si Sam para mag-withdraw, tinatayang kung totoong napahamak ang pamilya, nangyari ito sa pagitan ng alas 12 ng tanghali at alas 12 ng hapon. Posible nga bang nagawang iligpit ni Sam ang 4 na tao sa loob lamang ng 2 oras? Bago pa lumalim ang investigasyon, sinuri muna ng pulisya ang personal na pagkatao ni Sam. Siya ay 42 years old, taga Huangpu Town, Zhongshan, China. May asawa siya roon at may isang anak na lalaki at isang anak na babae. Nagtatrabaho siya bilang construction worker at driver ng habal-habal. Simula pa noong 2003, madalas siyang mag-apply ng two-way visa patungong Hong Kong gamit ang dahilan na bibisita siya sa mga kamag-anak. Ngunit sa tuwing naroon siya, pansamantala siyang tumutuloy sa bahay ng kanyang tiyuhin sa Pingxi Village, ang parehong lugar kung saan siya natagpuan ng mga pulis. Subalit hindi pala talaga pagbisita ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Hong Kong, kundi ang pagpasok bilang illegal na manggagawa. Dahil minana na Felix ang isang bahay mula sa kanyang ama, nais na itong ipaayos. Nagkasundo ang magpinsan na tutulungan siya ni Sam kapalit ng 300 Hong Kong dollars, katumbas ng mahigit 2,200 pesos sa kasalukuyan na sahod kada araw. Bagamat mababa ang halagang yun kumpara sa karaniwang sahod sa Hong Kong, mas malaki pa rin ito kaysa sa kinikita ni Sam sa China na ilang dolyar lang kada araw. Alam din ni Felix na madalas tamad magtrabaho ang kanyang pinsan sa China, kaya't nais na itong papuntahin sa Hong Kong upang kumita ng maayos. Alam niya ring nagpapatayo ng bahay si Sam sa kanilang probinsya at nangangailangan ng malaking halaga upang matapos yon. Sa Hong Kong, kaya niyang kumita ng ilang libong dolyar kada buwan na pwede niyang ipunin para sa pagpapatayo. Dagdag pa rito, noong ipinapatibag ni Sam ang kanilang bahay upang magpatayo ng bago, wala silang matuluyan, kaya't pinayagan sila ni Felix na pansamantalang manirahan sa kanilang lumang ancestral house sa probinsya. Kung tutuusin, maayos at mabuti ang relasyon ng magpinsan. Kaya't nagtanong ang mga pulis, baka ba nagkamali lang sila ng hinala kay Sam? Ngunit hindi inaasahan. Nang ipakita ng mga pulis ang larawan niya mula sa CCTV na ginagamit ang credit card ni Rina sa ATM, si Sam na buong oras ay nananahimik, sa wakas ay umamin sa pagkakasangkot sa pagkawala ng pamilya ni Felix. At sinabi pa niya sa mga pulis na aksidente niyang napatay ang buong pamilya. Saka nakiusap na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ngunit syempre hindi yun maaaring mangyari. Walang karapatan ng pulisyan na magbigay ng ganoong kapatawaran. Kaya diretsahan nila siyang tinanong kung nasaan na ngayon ang pamilya ng kanyang pinsan. Subalit kung dahil ba ito sa pagkakaunawa ni Sam na hindi siya bibigyan ng pagkakataon o ibang dahilan, tumanggi siyang magsabi ng detalye. Dahil dito napilitan ng pulisya na magpatuloy sa kanilang masusing paghahanap sa paligid ng bahay ni Felix upang matagpuan ang 4 na miyembro ng pamilya. Sapagkat sa puntong yun, tanging isang panig ng pag-amin ni Sam lamang ang kanilang hawak. Sa puntong ito, hindi pa rin alam ng mga pulis kung ang pamilya ay tunay na nawala lamang o kung sila'y napahamak. At kahit pa kung walang mahanap na katawan, mahirap patunayan ang kaso sa korte. Mula nang maaresto si Sam matapos ang higit 10 oras ng investigasyon, noong alas 4 ng madaling araw, July 7, saka lamang siya tuluyang umamin. Inamin niya sa pulisya na matapos niyang tapusin ang buong pamilya ng kanyang pinsan, ibinaon niya ang lahat ng 4 na biktima sa kanilang 4,000 square foot na hardin. Agad na humingi ng tulong ang mga pulis sa mga bumbero upang hukayin ang lugar na itinuro ni Sam.
Katulad ng ibang kaso ng pagpatay na may kinalaman sa simento, napakahirap hukayin ang mga bangkay nang hindi nasisira dahil sa tigas ng simento. Kinailangan munang gumamit ng drill para basagin ng simento bago isa-isang gamitin ang mas maliliit na kagamitan upang dahan-dahang hukayin ng loob. At tama nga ang sinabi ni Sam, natagpuan ng mga investigador ang buhok ng isang bata. Makalipas ang ilang oras ng paghuhukay, natagpuan nila ang unang katawan, isa sa 2 batang babae. Umabot ng 13 oras bago tuluyang maiahon ang lahat ng 4 na katawan. Ang mga ito ay ibinaon nang nakapatong sa isa't isa sa isang hukay na 5 talampakan ng lalim, 8 talampakan ng haba at 8 talampakan ng lapad. Nasa pinakailalim ang amang si Felix, nasa ibabaw niya ang asawang si Rina at nasa pinakaitaas ang 2 nilang anak. Lahat sila ay natagpuan sa labis na malagim na kalagayan. Pagkatapos maiahon, agad silang isinailalim sa pagsusuri ng mga forensic examiner. Si Felix ay nagtamo ng hindi bababa sa 65 na saksak, karamihan sa dibdib, tiyan at likod. Mayroon ding 13 sugat sa braso at binti, kabilang ang 3 sugat sa kanyang mga palad na palatandaan ng pagtatanggol. Si Rina ay itinali ang mga kamay sa kanyang leeg gamit ang 2 dilaw na lupid. May dagdag pang metal wire sa kanyang likod at nakatali rin ang kanyang mga daliri sa paa. Ang bibig niya ay tinakpan ng isang puting sando at ang ulo binalot ng iba't ibang materyales. Ang pinakaloob ay isang asul na sweater. Kasunod nito, binalot ng metal wire at tape. Sa ibabaw, isang itim na plastic bag na muling tinalian ng wire. Sa pinaka-outer ay isang puting plastic bag na isinara gamit ang electric cord. Mayroon siyang 6 na sugat sa ulo, ngunit ang tunay na sanhi ng kanyang pagkawala ay pagkakasuffocate. Si Letty, ang nakatatandang anak, ay pinalipit ang mga braso sa likod at itinali sa leeg gamit ang dilaw na lupid. Ang baba at leeg ay binalot ng tape. May mahaba pang sugat sa mukha at nakapilipit ang katawan. Si Daisy, ang nakababatang anak, ay ipinasok sa isang plastic bag at tinalian ng dilaw na lupid. Nakapulupot siya sa loob, nakabaliktad at ang mga mata ay tinakpan ng tape mula mata hanggang leeg. Ang mga kamay niya ay nakagapos sa likod at ang mga binti nakatali rin. Tulad ng kanyang ina, siya ay binawian ng buhay dahil sa pagkakasuffocate. Ngayon ang malaking tanong, bakit naging ganoon kalupit si Sam sa pamilya ng kanyang pinsan? Gayong mabuti naman ang trato sa kanya ni Felix. Lalo na't hindi niya man lang pinatawad ang 2 anak ng mag-asawa na wala pang 10 taong gulang. At paano niya nagawang tapusin ang 4 na tao? Gapusin sila, maghukay, magsimento, magbaon ng mga katawan at linisin ang buong bahay sa loob lamang ng 25 to 26 hours ng mag-isa. Matapos niyang ituro ang lugar kung saan niya ibinaon ng pamilya, nagsimula na siyang magbigay ng detalyadong salaysay. Ayon kay Sam, matagal na raw siyang may lihim na relasyon sa kanyang hipag na si Rina. Bagamat iginiit niyang may hangganan nito at hanggang yakap at halik lamang, sinabi niyang matagal niyang minahal si Rina ng palihim. 1 taon bago ang insidente, habang magkasama raw sila sa bahay, nadiskubre sila ng kanyang pamangkin. Sinumbong ng bata sa kanyang ama ang nakita, ngunit parehong itinanggi ito ni Sam at Rina. Bagamat hindi lubos na naniwala si Felix, wala siyang ebidensya, kaya't inisip niyang baka nagkamali lang ang musmus at nagpatuloy pa rin na patuloyin ng kanyang pinsan. Ngunit mula noon, nag-iba na raw ang kanilang samahan. Noong araw ng malagim na insidente, matapos bumisita si Felix sa kanyang ina, hinarap niya si Sam, tinanong kung bakit niya nilalandi ang kanyang asawa. Nauwi ito sa mainit na pagtatalo, hanggang sa kumuha ng kutsilyo si Sam at sunod-sunod na sinaksak ang pinsan hanggang malagutan ng buhay. Pagkatapos, lumapit siya kay Rina na noon ay nagluluto at sinabing napatay niya ang kanyang asawa. Uminit ang emosyon ni Rina, sumigaw at nagtatapon ng mga gamit. Sinabi ni Sam na upang patahimikin siya, itinali niya si Rina. Dahil sa mga sigaw, napatakbo ang 2 anak nito. Nang makita nila ang kanilang ina na nakakapos, nagsisigaw sila at nagtago sa kwarto. Dahil sa matinding iyak at sigaw ng mga bata, natakot siyang madiskubre ang nangyayari, kaya't pinilit niyang buksan ang pintuan at itinali rin ang mga ito. Mahirap isipin kung ano ang naramdaman ng magkapatid sa mga sandaling yun. Iginiit ni Sam na wala siyang balak na tapusin ang hipag at mga pamangkin. Ang pagkamatay daw ng kanyang pinsan ay dala ng kalit sa mainit na pagtatalo.
at ang pagkamatay ni Rina at ng mga anak nito ay aksidente lamang dahil nang igapos na sila buhay pa raw ang mga ito. Pagkatapos, kinuha niya ang credit card ni Rina para mag-withdraw ngunit nabigo siya. Pagbalik niya sa bahay, doon lamang niya napagtanto na nakalimutan niyang tapalan lang ang bibig ng mag-iina. Ngunit huli na ang lahat at nalagutan na ng buhay ang tatlo. Sa puntong yon, hindi na alam ni Sam kung ano ang gagawin. Paglingon niya, nakita niya ang pagkain na niluluto ng kanyang hipag sa kusina. At dahil sa gutom siya, kumain muna siya bago mag-isip kung ano ang susunod na gagawin. Pagkatapos kumain, naisip niyang ilibing ang 4 na katawan, kaya nagsimula siyang maghukay ng butas sa hardin. Pagkalipas ng 2 hanggang 3 oras, nakahukay siya ng malaking butas. Pagkatapos, naligo siya at nilinis ang mga bakas ng dugo sa pinangyarihan bago bumalik sa bahay ng kanyang tiyuhin upang magpahinga. Kinabukasan, July 6, maagang-maaga pa'y bumili siya ng simento. Ayon kay Sam, nagbayad pa siya ng extra para maihatid agad ito. Pagbalik niya, itinapon muna niya ang katawan ng kanyang pinsan. Sumunod ang kanyang hipag at huli ang 2 pamangkin. Matapos mailagay lahat, tinabunan niya ito ng buhangin at saka tinakpan ng simento. Habang ginagawa niya ito, patuloy na tumutunog ang mga cellphone ng kanyang pinsan at hipag. 1:00 ng hapon, matapos ang lahat at makaisip ng palusot, sinagot niya ang telepono ni Felix at sinabi niya sa tumatawag na ang pamilya ay pumunta sa Dongguan, China. Ito ang naging pahayag ni Sam sa pulisya. Ngunit siyempre ito ay panig niya lamang. Kailangang patunayan pa ng investigasyon kung tugma ito sa katotohanan. Tingnan natin ngayon ang mga ebidensyang iniharap ng prosekusyon sa korte upang malaman kung tumutugma ang kwento ni Sam. 1 taon matapos ang insidente, noong October 28, 2010, opisyal nang nagsimula ang paglilitis. Si Sam ay kinasuhan ng 4 na bilang ng pagtapos ng tao. Ayon sa prosekusyon, hindi kapanipaniwala ang bersyon ni Sam na ang relasyon niya sa biktimang babae ang nagtulak sa kanya sa krimen. Sinabi nilang imbento lamang ito upang takpan ang tunay niyang kasamaan. Ang totoong motibo raw ni Sam ay pera. Ayon sa prosekusyon, dahil abala siya noon sa pagpapagawa ng bahay sa kanilang probinsya at kulang sa pera, humingi siya ng tulong pinansyal kay Felix ngunit tinanggihan. Dahil dito, pinasilang at ninakawan niya ang buong pamilya. Pagkatapos ng pamamasalang, ninakaw niya ang credit card ng kanyang hipag at 2 cellphone. Nang siyasati ng kanyang motorsiklo, natagpuan sa itim na kahon ang iba't ibang electronics tulad ng PSP gaming device, digital camera, HD receiver, kagamitan sa CCTV at isang recording device. Lahat ng ito ay ginamit na ebidensyang nagpapakita na pera talaga ang dahilan ng krimen. Dagdag pa ng prosekusyon, ang paraan ng pagkakagapo sa 3 babaeng biktima ay patunay na sadyang nais niya silang tapusin. Isang malinaw na indikasyon ng masusing pagpaplano ni Sam. Sa harap ng mga paratang na ito, iginiit pa rin ni Sam na totoo ang relasyon niya at ng kanyang hipag. Sa korte, hayagan pa niyang pinuri ang hipag sa kagandahan ng pangangatawan at pagiging kaakit-akit nito. Dagdag pa niya, sa loob ng 3 hanggang 4 na taon bago ang insidente, mahigit 100 beses na siyang pumunta sa Hong Kong. Madalas daw umanong mag-leave sa trabaho ang kanyang hipag upang makasama siya kapag wala ang pinsan. Dagdag pa niya, wala raw siyang intensyon na nakawin ang mga gamit ng kanyang pinsan. Bagkus si Felix raw ang may utang sa kanya ng 80,000 Hong Kong dollars, humigit kumulang 580,000 pesos sa kasalukuyan para sa pagpapagawa ng bahay. Pagkatapos lamang ng pamamasalang, naisipan niyang kunin ang mga gamit. Sa korte, idinulog ng abogado ni Sam ang umano'y hindi makatarungang pagtrato sa kanya matapos maaresto. Una, bago pa man siya opisyal na arestuhin, nakaposas na raw siya at binantayan sa loob ng kalahating oras sa himpilan ng pulisya. Sa interogasyon, hinubaran daw siya, sinaktan sa pribadong bahagi ng katawan, hinila ang buhok at binugbog. Dagdag pa ng kanyang abogado, nang humingi siya ng tubig, dinuraan pa daw ito ng isang pulis. May isa pang pulis ang nagsabing hindi siya karapat-dapat uminom. Tungkol naman sa umano'y relasyon nila ni Rina, nakumpirma ng pulisya na 6 na araw lamang siyang nag-leave sa trabaho para sa personal na dahilan. Sa huli, matapos ang halos 1 buwang paglilitis, noong November 23, 2010, inilabas ang hatol.
Nagkakaisang ibinoto ng hurado na si Sam ay guilty sa 3 kaso ng pagtapos ng tao, kasama ang pagpatay kay Felix, kay Rina at sa bunsong anak na si Daisy. Pero sa panganay na si Letty, homicide lamang ang hatol. Siya lang ang hindi na-classify bilang murder kundi suffocation. Mula sa kasong ito, malinaw ang sobrang kalupitan at kawalang puso ng salarin. Sa kabila ng tiwala at tulong na ibinigay sa kanya ng pinsang si Felix, mula sa tirahan hanggang sa trabaho, iniligpit pa rin niya ang buong pamilya sa napakabrutal na paraan. Ang mas masakit, kabilang sa mga biktima ang 2 inosenteng mga anak na ang bunso ay wala pang 10 taong gulang. Ang kasong ito ay nagsilbing mapait na aral tungkol sa maling pagbibigay ng tiwala at babala na maaaring manggaling ang panganib kahit sa mga taong inaakala nating malapit sa atin. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. Ingat!